Sino kaya ang magte-take over sa point guard position ng New Orleans Pelicans? Walang pahinga ang New Orleans Pelicans coach na si Coach Willie Green. Ginabayan ni Green na makaabot ng playoffs ang Pelicans team noong 2022 playoffs. Hanggang sa 2023 play-in tournament ay hindi ito nawala sa kabila ng kakulangan ng team sa mga star players dahil sa mga injury. Sa panibagong season ang Pelicans ay may pag-uumpisa itong record na 4-2. Pagkatapos mabawasan ang kanyang 3 rotational players, ang Pelicans ay nakatanggap pa ng bad news noong linggo. Ayon sa New Orleans press release, ang star guard na si CJ McCollum ay out of the game sa laban nila kontra sa Denver Nuggets dahil ito sa collapse right lang, at dagdag pa dito ay kailangan may re-evaluate si McCollum sa susunod na 48 hours. Ito ang second time sa career ni McCollum na nakaranas siya ng pneumothorax. Ang 32 years old star ay na-diagnose sa kanyang health issue noong December 2021 kung saan ay na-miss nito ang halos 6 na linggo sa taong ding iyon. Sa panibagong season ay maganda ang kanyang paunang performance. Siya ay nag-average ng 21.3 points, 5.7 assists at 4.8 rebounds. Siya rin ay nakagawa ng 3.2 threes a game habang may shooting slash line ito na .440, .380 at .742. Si Jose Alvarado, Najee Marshall at Trey Murphy III ay ang tatlong players na inaabangang makapaglaro para sa Pelicans. Si Alvarado ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa kanyang right ankle sprain na kanyang natamo bago pa mag-umpisa ang panibagong season ng NBA. Si Marshall naman ay marere-assess sa loob ng 2 linggo pagkatapos itong makarecover mula sa knee injury. Si Murphy naman ay mamimiss pa ang ilang buwan dahil sa patuloy nitong surgery mula sa slightly torn left meniscus. Dahil sa injuries na ito ay 12 na lang ang natitirang players ng Pelicans na healthy. Kasali na ang kanilang parehong two-way players. Ang Pelicans ay maaaring magdagdag ng 2 players depende kung ano ang magiging status ni McCollum sa hinaharap. Asahan na magdadagdag ang Pelicans ng player sa two-way deal. Mayroon din silang room para magdagdag ng player sa standard contract dahil sa ngayon ay may 14 players na sila. May option naman si Coach Green na punan ang pwesto o position ni McCollum bilang isang point guard. At isa sa player na nakikita ni Coach Green ay si Dyson Daniels. Sa 11 games ito sa last year bilang point guard ay nag-average ito ng 23 minutes. Siya ay kilala sa kanyang depensa. Sa panibagong season ay nag-improve ang opensa nito. Siya ay nag-average ng 6.7 points, 4.5 rebounds, 3.0 assists at 0.8 turnovers. Gayunpaman, may option din si Coach Green na isang tabi si Daniels at ipasok ang kanyang second option na si Kira Lewis Jr. Siya ay kilalang high flyer, pero hirap ito sa umpisa kaya nalimitado lang sa 49 games ang nalaro nito sa last 2 seasons. Isa pa sa option ni Coach Green ay ang i-move si Ingram sa position ni McCollum at ipasok si Matt Ryan sa small forward position. Siya ay kilala sa kanyang 3-point marksmanship kung saan ay nakagawa pa ito ng 20 points sa laban nila kontra sa Detroit Pistons na nakaraang linggo. Isang Brooklyn Nets player, nire-revive ang soul ng kanilang team. Medyo hindi maganda ang panibagong season ng NBA para sa Brooklyn Nets dahil sila ay natalo sa first 2 games nila. Pero pagkatapos ng mahirapang laban ay masasabing nakakahabol na ang Nets sa Eastern Conference standings sa record na 4-2. Nagkaroon ng breakout performance ang Nets sa laban nila kontra sa Miami Heat, kung saan ay nahabol nila ang 15-point lead ng kalaban at tuluyang nanaig sa fourth quarter para makalusot at manalo sa game. Ang Nets turnaround story ay masasabing maraming nagmukhang heroes, pero isang player ang tila nag-revive sa soul ng team at ito ay si Dorian Finney-Smith. Si Finney-Smith ay tila nabuhayan sa kanilang third regular season game sa laban nila kontra sa Charlotte Hornets. Ang veteran forward ay nakagawa ng 19 points, 7 rebounds, 1 assist na may 1 steal at 2 blocks. Malaki rin ang kanyang ambag sa comeback win ng team kontra sa Miami Heat. Siya ay naka-score ng 15 points, 3 rebounds at 2 assists. Ang 10th-year man ay nakagawa din ng kanyang one of his best performances of the season sa first in-season tournament ng Brooklyn Nets, kung saan ay nanalo sila kontra sa Chicago Bulls. Pinangunahan ni Finney-Smith ang team sa score na umaabot ng 21 points. Siya rin ay nakagawa ng 3 rebounds at 1 block. Kung mayroon mang player sa kanilang team ang nagpapalakas sa kumpiyansa ng team, ito ay walang iba kundi si Finney-Smith. Para siyang Swiss Army knife para sa Nets. Ang veteran player ay tinitake ang anumang defensive matchup sa court. Sungsugod ito sa board, ginagawa ang tamang plays at maasahan din siya sa 3-point shooting sa puntong kailangan ito ng team. Sa pagsisimula ng panibagong season ay isa siya sa bright spots ng Brooklyn Nets. Hindi lang si Finney-Smith ang player na consistent sa early season run ng Brooklyn Nets. Si Cam Thomas ay nag-average ng 25.8 points per game ngayong season.
Ang third-year guard na ito ay nangunguna ngayon sa kanilang team scoring at hindi na ito nakakapagtaka dahil ang 22 years old na player na ito ay nagpakitang gilas din noong 2022 to 2023 season sa kanyang 3 straight 40-point games. Mayroon din ibang leader na inaasahan ng Brooklyn Nets ngayong taon, si Mikal Bridges na naging clutch sa final minutes ng fourth quarter para sa Brooklyn Nets. Siya ay patuloy na nag-i-improve at isang all-around threat para sa Nets. Siya ay nag-average ng 20.6 points, 5.2 rebounds at 3.8 assists ngayong panibagong season ng NBA. Ang problema lang ng Brooklyn Nets sa kanilang success ay mamimiss nila ang dalawang starters sa kanilang lineup. Si Nick Claxton ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa ankle injury at out of the game ito mula pa sa season opener. Si Cam Johnson naman ay medyo limitado ang kanyang galawan dahil sa kanyang calf strain kaya apektado rin ang pagiging leader ng veteran player. Sa kabila naman nito ay proud ang Nets Nation sa kanilang team sa kung paano nila pinapakita ang kanilang tibay at paano sila maglaro ng maayos sa pag-uumpisa ng panibagong season. Sila ang Dark Horse Atlantic Division Team. Lakers may bagong experiment, go big or go home. Isa sa naging usapan ngayon ay ang thrilling overtime win ng Lakers kontra sa Clippers, kung saan ay pinakita ni Darvin Ham ang kanilang bagong lineup. Si Austin Reeves at Max Christie sa backcourt at lahat ng tatlong Lakers big man na sina Anthony Davis, Jackson Hayes at Christian Wood ang bahala naman sa fourth up front. May mga advantages para sa Lakers sa kanilang going big strategy, lalo na sa areas ng rebounding at defense. Sa 4 minutes na magkakasama sila ay naging maganda ang kanilang performance. Si Davis, Wood at Hayes ay nakagawa ng kabuang 15 points at 10 rebounds na may shooting 4 over 10 from the field. Sila ay mayroong ding plus-minus na positive 10 habang magkakasama sa play. Dagdag pa dyan na nakakuha ang trio ng 71% ng team's rebounds, kasali na dyan ang 75% ng kanilang defensive boards at 59% true shooting percentage. Mayroon din silang bright moments na dinag-reflect sa stat sheet na siya ring dahilan kaya nagawa ng Lakers na makuha ang momentum sa final frame. Sulit ang pag-deploy ng Lakers sa kanilang bagong lineup, lalo na't kalahati sa lineup ng kanilang regular rotation ay hindi makakapaglaro. Si Taurean Prince na original starter ng Lakers ay limitadong maglaro dahil sa sore ankle. Si Gabe Vincent ay out muna dahil sa knee injury at ngayon ay mamimiss nito ang 2 linggo dahil sa left knee effusion. Si Rui Hachimura ay na-miss na ang second straight game dahil sa eye contusion at si Jared Vanderbilt ay patuloy na out of the game dahil sa heel contusion. Pero sa punto na makabalik na ang mga players na ito ay may posibilidad na ang big lineup ng Lakers na ito ay mawala. Gayunpaman ito ay nagbigay ng mahalagang lesson at priority para sa Lakers. Ito ay ang ability to play big. Sa Western Conference na puno ng formidable frontcourt members gaya ni Nikola Jokic, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Paul George at Victor Wembanyama, ang Lakers ay nakabuo ng potential solution sa punto na wala si LeBron James sa game at maaari din itong pantapat nila sa Eastern Conference na may mga talented players gaya ni Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jason Tatum, Jaylen Brown at Jimmy Butler. Ang Lakers ay ang latest example ng pagtaya sa isang bagay kung magiging effective ang kalalabasan o hindi. At kung ang lineup na ito ay ating makikita muli at kung magiging effective ito kagaya ng dati, ay maaaring idagdag ito ni Ham sa kanyang mga ilang tricks na pwedeng gamitin sa panibagong season ng NBA. At dyan nagtatapos ang ating video. Maging una sa balita sa loob at labas ng NBA sa pamamagitan ng pag-follow ng ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood.